Amen. We hope we protect us, our wisdom, and our action. Alam ko po, hindi po to ang huli na makakasama namin ang asawa ko. Alam ko po, dinala kami ng Panginoon dito na may purpose. Hindi lang ang makita ang huling hininga niya o ang huling katawan niya ng lupa. Para kami bigyan ng matatag, malakas, at patuloy na magkaroon ng pag-asa. Sadyang napakasakit po ang regalo ng Panginoon sa amin. Dahil po sa darating ng araw ng anak ko, nangako po ang asawa ko, napapapuntahin kami dito para ipasya lang ang anak ko bilang regalo niya sa karawan. Pero ito po ang dinatna namin. Pero hindi ko po sinisisi, Panginoon. Wala po akong regret, wala po akong galit. Natanggap ko po ng maloob sa kalooban ko dahil binigyan niya kami ng pagkakataong makita na naghihirap sa higaan ang aking asawa. Pinipilit niyang lumaban at nintay niya kami na makarating dito sa pamamagitan ng ating Panginoon. Alam ko pong mahina ako. Hindi ko po kayang tanggapin sa maikling panahon. Pero naniniwala po ako na andyan siya sa amin upang kami ay gabayan at ingatan sa lahat ng oras upang harapin namin ang panibagong buhay. Dahil ang asawa ko po ang aming talagang kalakasan lagi. Napaka-strong woman po ng asawa ko. Lahat po ginagawa niya dahil alam ko na nahihirapan siya. Actually, 2 weeks ago, nagparamdam siya sa akin. Nagbigay siya ng sign. Marami siyang mga sign na pero hindi ko naunawaan. Hindi ko naintindihan kung bakit gano'n ang mga pinapakita niya sa akin. Mga sinasabi niya, lalo pag kami ay nagpo-voice, video call, marami siyang dahil na-obserbahan ko na ang laki ng pinagbago ng pangangatawan niya. Sinisisi ko sarili ko dahil hindi ko siya napigilan na huwag nang bumalik. Nung nagbakasyon siya, bago pa lang siya umuwi, bago pa lang siya nagsabi sa akin na inaayos na yung ticket niya pauwi pagbakasyon. Sabi ko, huwag ka nang bumalik. Pero balikat lang niya dahil alam kong marami pa siyang pangarap para sa anak ko. Kahit na alam niyang nahihirapan na siya. Dahil unti-unti siyang nangangayayat, which is very unusual sa akin yun. Kahit na malakas siya. Alam kong napakalakas ang asawa ko. Kaya sobra ang sakit dahil parang ang buhay natin talaga isang pitik lang ng Panginoon. Isang pitik lang, hindi natin kayang mapigil. Hindi natin talaga maunawaan kung ano ang gusto iparating niya sa atin lahat. Ngayon, kasi po, galing din po ako sa OFW, din po ako na matagal sa Dubai. Alam ko, ang hirap ng nararanasan ng OFW. Lalo pa sa kalagayan niyo, bilang mga kasambahay, mas mahirap. Kaya po, pilit kong pinipigilan ng asawa ko. Kaya lang po, dahil po sa pagiging strong ang personality ng asawa ko, hindi ko siya kayang pigilan. Pagka plano niya, whatever gagawin niya, kahit na siya yung malagay sa alanganin, mahirapan. Natakot ako noon na nung nag-a-apply pa lang siya, nakatakot na ako dahil alam kong may sakit siya. May high blood ang asawa ko. Pero isang tabi niya yun. Para lang magawa niya ang pangarap niya para sa anak. Wala akong kakayahan. Maging mahina ako para pigilan siya. Pero alam ko lahat na yun, plano ng Panginoon para sa kanya at para sa akin. Kaya ngayon wala na siya sa buhay namin, pero mananatili siya sa aming puso. At mananatili siya kasama namin. Ano man ang ginagawa namin, ano man ang mga plano namin sa buhay, siya ang magbibigay ng kalakasan para sa amin. Lagi namin siyang kasama. Actually, kanina umaga naramdaman ko siya. Ginising niya ako ng maaga, binigyan niya ako ng maayos na tulog. 5 araw na akong walang tulog. Pero paggabi, binigyan niya ako ng masarap na tulog. Naramdaman ko at ginising niya ako ng maaga. Siguro, ang pagkakaintindi ko, Daddy, tayo.
pumunta kayo sa church. Ramdam ko ang presensya ng asawa ko. Sa bawat minuto to, siguro pero pinipilit yung maging matatag. Pinipilit kong baliwalain yung hirap at sakit. Alam ko na andun siya. Alam ko nasa tabi ko siya. Sama namin siya sa pagpunta rito. Bagamat hindi mawala sa akin ng takot at kahinaan. Pero alam ko, patuloy na kami palakasin. Patuloy na kami iingatan sa tulong ng Panginoon. Naniniwala ako na lahat ng ito ay naaayon sa kagustuhan ng Panginoon at gano'n niya sa amin. Kaya mananatili akong matatag, alang-alang sa mga anak ko. Dahil sa totoo lang, wala na akong trabaho. Nagpugod na ako. Kaya napilitan siyang mag-abroad. Which is, kahit naman hindi siya mag-abroad, pero iba yung asawa ko eh. Iba siyang mag-isip. Laging advance. Mabilis siyang mag-isip. Mabilis mag-desisyon. Kaya, talagang napakasakit na mawala ng katulad niya. She is a very strong woman. Although, deep inside, mayroon siyang kahinaan. Kaya niyang pagtakban ang kahinaan niya sa pamamagitan ng pagiging strong woman niya. Kaya sana kayong mga kababayan ko, habang may pagkakataon at may panahon, huwag na lang natin isipin na ngayon meron tayong hanap buhay na pwede natin ibigay sa ating pamilya. Hindi po enough yun. Huwag po natin tingnan lagi ang other side ng buhay na meron tayong material. Lagi po natin alamin kung ano ang nararamdaman at gusto iparamdam sa atin ng ating mga mahal sa buhay, lalo na ang ating asawa, ng ating anak. Yung po ang napakalaking kasalanan kong nagawa sa asawa ko. Hindi ko na intindihan. Ang gusto niya iparamdam sa akin, ang gusto niya patunayan sa akin. Napakalaki ng pagkukulang ko sa kanya. Halos 2 linggo kami hindi nagkakausap ng asawa. Which is hindi ko naintindihan. Nagpaparamdam na siya sa akin mga kung ano-ano. Kaya, sana po, alam ko lahat tayo, darating tayo sa ganung pagkakataon. Pero, dapat po malaman natin na inihahanda tayo ng Panginoon. Kulang po man ang ating kaalaman o kalakasan na harapin ang katotohanan, pero kailangan po natin. Ang mayaan ako lang po sa inyo, kung may pagkakataon tayo na maramdaman ang bawat isa sa membro ng ating pamilya natin, asawa, at yung anak, gawin natin. Huwag na po puro trabaho tayo. Sabi nga po sa ano natin kanina, ingatan natin sarili, pero hindi po ingatan din natin ang damdamin ng ating mga mahal sa buhay. Amen. Maraming pong salamat. Pasensya na po kayo kung hindi ko po mapigilan sa inyo. Alam po pong masakit, pero time will come, magiging din po itong sugat sa aming puso. Lahat po tayo darating dito, kaya sana po, mag-ingat po tayo lahat. Lagi po natin alalahanin ang mga mahal natin sa buhay. Dahil hindi po natin wala pong halaga ang sabihin natin sa mga mahal natin sa buhay pag sila ay nawala na, sorry, patawad. Na maririnig po nila tayo, mapapatawad po natin, at mapapatawad po tayo nila, pero huli na. Kaya po hanggat may pagkakataon, sabihin natin, ipadama natin, ipakita natin sa bawat isang miyembro ng pamilya natin na mahalaga sila sa atin. Amen. Kaya po, sana po, hindi lang po tayo nagkasama-sama pag mababaw po ang ating pananampalataya. Pero hindi po dahilan yun para magpatuloy ako sa Panginoon. Alam ko po na mahirap tumanggap, pero alam ko po, sa pagkakataon na ito, matatanggap ako ng Panginoon, matatanggap po din ng aking asawa ang lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa Kanya. Kaya po,
pinapangako po sa sarili ko at sa harapan nyo, magpapatuloy po ako, bagamat ang biyaya at ang regalo ng Panginoon sa amin, sa ganitong masamang sitwasyon, hindi ko po maintindihan, hindi ko rin po alam kung paano, bakit nangyari. Ang dami ko pong katanungan, bakit siya pa? Sabi nga po sa Nina, kung alin po yung mabubuting tao, kung alin po yung may mga mabuting puso, siya pa yung tinukalipan ng Lord. Pero po alam ko po kanya, tama po yung kanya-kanya oras, di kanya-kanya tayong oras ng paglisan dito sa mundo. Kaya po, nakikiusap po ako habang may pagkakataon po, huwag natin pabayaan ang ating mga pamilya. Alam ko po kaya tayo nandito para sa ating pamilya. Pero hindi po sapat yun. Hindi po sapat ang halaga o material na naibibigay natin sa ating miyembro ng ating pamilya. Hindi po sapat yung naghihirap tayo dito. Kung mawawala tayo sa kanila ng maaga. Kasi po napakaaga ng asawa ko na pinantang 2 taon. Ako po, 20 taon po ako sa abroad. Pero hindi ko na iparamdam sa kanila ang tunay na pagmamahal. Dahil nga po malayo ako. Kasi po yung material na bagay, hindi sapat yan para maiparamdam natin ang pagmamahal sa ating pamilya. Yung actual at personal natin ang kailangan natin pamilya. Although na napakahirap ng buhay natin, kailangan natin magsikap, ang hirap, lumayo at magpakasakit para sa ating pamilya. Pero hindi po yun po ang lesson ang natutunan ko ngayon. Although kumpleto po kami sa buhay na meron kami bahay, kung ano. Pero hindi ko po maramdaman na napunan ang aming pangangailangan ngayon wala na ang asawa. Sana po, kung ano man po ang nasabi ko, alam po, mararamdaman nyo rin at nararanasan nyo rin. At lahat tayo may pinagdadaanan. Iba-iba nga lang po. At iba-iba rin po ang oras natin kung kailan tayo haharap sa Panginoon. Nauna ng asawa ko. Amen. Bagamat hindi pa niya tapos ang plano niya sa buhay, inuha na siya ng Panginoon. Sa kami na lang ang magpapatuloy. Kung ano man ang mga hindi niya natapos sa pangarap para sa amin. Kaya po, maraming salamat sa inyo at nagdadaang pampalan po tayo sa masakit na pagkakataon. Ganun na lang po, maraming salamat.